pa. So lahat ng dokumentong nakalap doon sa hearing sa House ay yon ang ginamit na ebidensya doon sa i-final. Kaya mabigat ito. At hindi lang yan. Alam mo problema ni Sara dito, hindi lang siya yung nakasuhan. 15 sila. Kaya yun nga yung mga nakasama sa kaso ay mag-iisip-isip na. Kasi unang-una hindi naman sila yung nakinabang dyan sa pera na yan. Correct. Ay maari silang maging testigo laban kay Sara. And Senator, kasama ho ba kayo sa mga nagsampa? Isa ba kayo sa nagsampa ng plunder complaint laban kay VP Sara? Or may plano po ba kayong magsampa din ang sarili niyo po? Hindi po tayo kasama dun sa mga nag-file, pero na pag-alaman lang natin yung background nung ipa-file nila. At may tinitignan pa tayong mga iba pang mga posibleng graft cases na pwedeng i-file kay Sara Duterte na ilan dito ay naging basihan nung kanyang impeachment complaint. Remember, kaya hindi ito final kaagad sa ombudsman dahil nung panahon na yon, ang ombudsman ay kakampi nila Sara Duterte. Tama. Ito lang naman ang gusto ko lang masabi sa mga kababayan natin, hindi po ito mga iniimbento. Bawal po yan. Pagka nag-imbento ka ng mga ganyang mga aligasyon, pwede kang makasuhan. No? At kaya sana yung mga kababayan nating kumakapit pa rin sa paniniwala na maayos na public servants itong mga Duterte, sana imulat nyo na yung mga mata ninyo. Yes, correct. Na yung diba? Tama sa ito. Katiwali itong mga Duterte. At ito na nga, may bago pang aligasyon yung kaila Madriaga. Correct. This isn't just any chat. It's ClickUp chat. Pero mga kababayan, isa itong isa itong hit me with a fizz and none of the fuss. Make my world bright and light. Give me sweet without the crash. So fruity. Hit me right and light. Oh, right and light. Taste the fruit. Masisipan din sa ating mga Pilipino kung saan talaga nanggagaling talaga yung pera 'di ba? Kasi yung pera rito, nagugulat tayo sa pera na winawaldas nitong mga Duterte, 'di ba? Hindi, real talk mga kababayan alam natin na mababa lamang po ang salin, okay, na inilabas ng ama, 'di ba? At ng mga kapatid niya. Pero sa kabila ng mga kababayan, grabe yung binabayaran nila dito po kay Kaufman. Kaya nagdududa tuloy ang taong bayan, na talagang nagtatanong tayo kung saan ba talaga galing itong kaperahan ng mga Duterte, kasi hindi naman po biro ang ginagastos nila pag nag-iibang bansa, diba? Yan po ay questionable ng ating mga kababayan, especially yung mga nasa ibang bansa. Bakit nga ba kailangan umalis ng bansa wala namang ginagawa sa ibang bansa? Bakit lusay ng pera sa bayan ng Pilipino, diba? Tapos sasabihin pera nila. Kagaya ng Dilong Duterte, nasabi niya, pera daw niya, sabi niya po, malinaw na pera daw niya, pero ang tanong, 17 country mga kababayan ang pupuntahan niya. Sa tingin nyo, mag-i-spend ka ng ganong kalaking pera
for your own pocket. Kung pera mo talaga yan, 'di ba? Saan galing yan? Magkano lang ba sahod mo? 'Di ba? Magkano lang ba sahod niya mga ulupong na yan, mga kababayan? Real talk lang. Hindi naman naaabot siguro sa milyon, mga kababayan. Pero yung ginagastos nila, daang milyong piso. Kaya tayo nagtataka, 'di ba? Nagtanong tayo na may posibilidad na yung mga sinasabi nitong mga testigo, especially yung pag-iimbestiga ni Senator Trillanes na lumabas na kung saan merong mga nagpapasok na sindikato sa itong joint account ng mag-ama at ng mga kapatid niya. Kaya nga ito yung gustong imbestigahan at gustong-gusto rin natin malaman, makita kung magkano talaga ang pumapasok sa bank account nitong mga ito. 'Di ba? Tuloy natin. Okay. So, dun sa plunder case laban kay VP Sara, sa tingin niyo po ba hanggang saan makakarating itong kaso na to at sa tingin niyo po ba ay it will be faster rather than mas matagal katulad ng mga nangyari ng mga nakaraang na bigyan ng plunder case like si former President Estrada na 6 years itinagal ang kanyang plunder case tapos na pardon din siya. Palagay natin since mas maliwanag yung kaso dito, yung ebidensya, ito ay direct. Ngayon ang pinakang komplikasyon nito ay baka hahadlang yung mga abogado niya at sasabihin na hindi pwedeng kasuhan ang isang vice president. So pwede nilang i-invoke yan. Ngayon pwedeng i-test yan ni Ombudsman Remulla kung pretty page shoutout po. Pero remember, hindi lang siya nga mag-isa dito. Meron kasama sila, 15 sila lahat. So ibig sabihin, kung kanya man ay hanggang investigasyon lang pero hindi ipa-file hanggang siya ay vice president, pero yung sa mga kasamahan niya ay pwede nang isampa, pwede nang gumulong at iisa lang naman yung ebidensyang gagamitin nila. So yun ang magiging komplikasyon nito at I am sure nanginginig na yung mga kasabwat niya, yung 14. Let's see if I can do this. There was a firefight. That's close enough. Cool. On January 21st, 2000, The Boondock Saints, directed and written by Troy Duffy, hit theaters. And by theaters, I mean 5 screens in the United States. The film earned under $45,000 on its $6 million budget and was considered by most to be a massive flop. Now in the year 2025, the gross sales total is closer to $50 million. Kasama sa kaso at may pagkakataon silang gumawa ng tama, mag-state witness sila. And Senator, paano ba kung sakali, di ba kasi halos 1.5 month na lang pwede na ulit magsampa? Kasi alam ko first week ng February ay pwede na maglalapse na yung 1 year mga kababayan ng pagsampa ng impeachment complaint laban kay VP Sara. February Pero pwede ho ba yun na ongoing may trial siya sa ombudsman, then meron din siyang impeachment trial? Pwede po kasi hindi yan double jeopardy dahil itong nasa ombudsman ay criminal case. Criminal investigation. Yung impeachment naman ay technically parang administrative yan, tatanggalin yung titulo ng pagka-vice president. Kaya pwedeng magsabay yan. In fact, mas maganda yan dahil mas maraming makakalap na ebidensya habang nag-iimbestiga yung ombudsman. Ayun. At sa issue naman po ng world tour, quote-unquote, ni Congressman Pulong Duterte, naniniwala po ba kayo na pupuntahan niya ang lahat ng bansang yon, 17 countries? Hindi po tayo naniniwala na pupuntahan niya lahat yon. Estilo lang nila yan para hindi siya matiktikan doon sa mga bansa na talagang pupuntahan niya. Ang maximum siguro na pupuntahan niya dyan, mga 2-3. No? At so yung iba, panding lang na lang yan para hindi nga matiktikan kung saan talaga siya nalalagi. Pero ayan mga kababayan,
Iiwan muna natin si Sentry. Ayan, nakikita natin. Imagine niyo yung bayan na yan, yung bansa na yan, imagine niyo gaano kadami yan. Kaya kung pupuntahan niya yan, questionable talaga yung pera eh. Yung perang gagastusin niya. Kasi ang sabi nga ni Sentry diyan, kung maaalala niyo mga kababayan, nung in-interview sila ng Bengador, and kasama si Attorney Claire Castro, si Yusek, sinabi rin niya ni Sentry na kung saan etong ginagawa ni Pulong ay taktika lamang para lituhin tayong taong bayan. Na kung saan baka may tendency na andoon yung kanilang mga kayamanan, na andoon yung kanilang sindikato. Ako, naniniwala ako, unang pupuntahan niya dyan, China. Tapos kunwari, ikot-ikot na yan. Pero malamang sa malamang yan, mga kababayan, makikipag-meeting yan dun sa sinasabi nila Senator Sonny Trillanes na di umano ay mga kasama doon sa mafia, kasama doon sa sinasabing sindikato na inuugnay nga dito sa mga Duterte, especially dito kay Pulong, di ba? Kasi katakataka mga kababayan, ganyang kadami, Diyos ko, di ba? Ilang bansa yan tapos pupuntahan mo, parang malabo. Totoo yun. Ako mas naniniwala ako sa sinasabi ni Senator Sonny Trillanes na saan ginagamit itong taktika ng Duterte para hindi sila mabisto. 'Di ba? Hindi katakataka naman talaga di ba? Kahit sino naman Poncio Pilato, kahit sinong Pilipino magtatanong, anong gagawin mo sa bansa na yan? Anong agenda mo diyan bilang isang kongresista? Mag-around the world ka, 'di ba? Kahit sino naman questionin Lalo na kung wala ka naman talagang literal na yaman na ipinapakita, questionable talaga. More or less, 'di ba? Talagang miyembro ka ng sindikato. Miyembro ka ng mga mafia, 'di ba? Pwede mo talaga mapuntahan 'yan. Kaya nga itong sinasabi ni Senator Sonny Trillanes ay sa tingin ko valid ito. Hindi ito may imbalido dahil nga merong mga investigasyon na nangyayari. Meron pong sabi nga ni Sentry, merong mga whistleblower. Merong mga pagtanggi itong mga Duterte sa kanilang yaman. Napilit iniimbestigahan ng ating mahal na senador, Senador Sonny Antonio Trillanes, di ba? Tuloy natin. So, mabilis naman makita yung mga flight records. Kaya ultimately, malalaman din kung saan talaga siya pumunta. Hindi naman daw first time po ito, Senator Trillanes, na ginawa ni Congressman Pulong Duterte na last March ba of this year? Ay ganun din. The same countries ang kanyang mga pinuntahan. At pinuntahan ba lahat? Hindi ako sure kung pinuntahan niya lahat. Pero may iba rin naman na nagsasabi na mga analyst, katulad ng isa nating nakausap dito na baka ay kinukport daw niya yung ating mga OFW sa iba't ibang bansa. Kumbaga, early campaigning. Stronghold nila kasi. Hindi po ganun. Una-una, itong si Pulong Duterte ay napakagaspang niyan. Baka kung humarap sa mga OFWs yan, mabawasan pa sila ng suporta. At base sa mga insiders natin, hindi yan umiikot sa OFWs. Napakatamad niyan. Kaya dire-diretso yan kung saan yan magbabakasyon or kung may transaksyon man siyang gagawin. Yon! I do not believe na pupuntahan niya yung 17 countries na yan. Mga panin lang po yan. At nakita. Diba? Natumbok ni Sentry, mga kababayan. Magandang gabi po sa lahat po ng bagong pasok. Natumbok ni Senator Sonny Trillanes itong plano talaga. Matindi. Actually, for the record,
Hindi pa po nagkakamali, hindi pa sumasablay itong si Senator Susani Trillanes, yung mga intel or insider ni Senator Trillanes. Simula po inimbestigahan niya si Digongyo. Simula nung inimbestigahan niya itong mga pamilya o Dutae, 'di ba? Hindi pa po hindi pa po sumablayan si Senator Sunny Trillanes. Maganda nga niya, imbestigahan din si Magalong no. No, Sentry. Baka mamaya kasabwat din yan si Magalong. Baka naman Sentry, No, imbestigahan mo rin. 'Di ba? Kasi kung matatandaan natin, mga kababayan, itong si Sentry nag-start ito ng pag-iimbestiga sa yaman ng Duterte noon time na siya ay nag-decide na kalabanin ang mga Duterte.